Magandang umaga, mahal kong viewers. So, isang kaibigan ang nagpadala sa akin ng kanyang liham upang ibahagi ang kanyang kwento. Itago na lang natin siya sa pangalang Aurora at babasahin ang kanyang kwento. Ang pamagat ay Kalye 13. Sabi ni Aurora, noong panahon pa ng ating mga lolo't lola, sa isang bayan sa gitna ng Luzon, may isang kalsadang kilala ng lahat, ang tinatawag nilang Kalye 13. Sabi ng matatanda, ito ang pinakamadilim at pinakatatakutang daanan sa buong lugar. Tuwing sumasapit ang gabi, tila umihinto ang hangin at nagiging mabigat ang paligid. Walang sino man ang nagtatangkang dumaan dito kapag lumubog na ang araw. Dahil sabi nila, dito naninirahan ang mga nilalang na hindi tao, mga aswang na naghihintay lamang ng kanilang mabibiktima. Sinasabing noong unang panahon, may isang babae na namuhay ng mag-isa sa dulo ng Kalye 13. Siya ay tahimik at iniwasan ng mga tao dahil may kakaibang kislap ang kanyang mga mata. At laging amoy usok at lupa ang kanyang katawan. Nang siya ay mamatay, hindi nilibing ng maayos ang kanyang bangkay. At mula noon ay nagsimula na ang mga pangyayaring nakapangingilabot. Tuwing gabi, maririnig ang malakas na huni ng ibon, hindi kilala. Ang lagaslas ng mga dahon, kahit walang hangin, at minsan ay ang mahinang pagtawag ng pangalan ng mga taong natutulog. Isang gabi, noong panahon pa ng mga ninuno, may binata na galing sa ibang bayan at hindi alam ang kasaysayan ng lugar. Dahil sa pagmamadali, napadpad siya sa Kalye 13. Habang papalubog na ang gabi, napansin niyang unti-unting namatay ang mga ilaw sa kanyang paligid at biglang tumahimik ang lahat ng tunog ng gabi. Sa malayo, nakikita niya ang isang bahay na may nakasinding ilaw. Akala niya ay ligtas doon, kaya't naglakad siya papalapit. Habang lumalapit, nakita niya ang mga naninong gumagalaw sa bintana. May narinig siyang tunog, parang paghihiwa at paguya ng karne. Sa isang iglap, biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang nilalang. Mahaba ang kuko, matalim ang ngipin, at ang kanyang katawan ay tila nahahati sa dalawa habang lumilipad sa himpapawid. Ito ay isang aswang. Tumakbo ang binata, ngunit tila mahaba ang kalsada at hindi siya makalayo. Mula sa mga puno at gilid ng daan, dumarami pa ang mga kasama nito. Mga aswang na lumipad at kumapang patungo sa kanya. Tila buhay ang mismong lupa at gubat sa paligid ng Kalye 13 na tumutulong sa mga nilalang na ito upang hindi makatakas ang sinuman makapasok. Sa huli, napagtanto ng binata ang babala ng mga matatanda. Ang Kalye 13 ay hindi lamang pangkaraniwang daanan. Ito ay tahanan ng mga nilalang na naghihiganti mula sa nakaraan. At ang kanilang kapangyarihan ay lalong lumalakas tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Sa kabutihang palad, nakatakas siya
dahil sa paggamit ng mga banal na bagay na dala niya. Ngunit mula noon ay hindi na siya muling tumapak sa lugar na yun. Hanggang ngayon, ang kwento ay nanatiling buhay sa mga salita ng mga matatanda. Sinasabing kapag ikaw ay dadaan sa Kalye 13 tuwing gabi, huwag kang lilingon. Sa mga tawag, huwag kang titingin. Sa mga ilaw at higit sa lahat, huwag kang hihinto sa paglalakad. Dahil sa Kalye 13, ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag, kundi tahanan ng mga nilalang na naghihintay lamang sa mga bibiktimahin. Ako si Aurora na bumahagi ng kwento, ang saksi sa lahat ng pangyayari. Hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lugar ng pangyayari. Maraming salamat, Ma'am Ren.